Nauna na pong sinabi kasi ng NBI na dapat paiimbestigahan nila etong remark nga na itong si Basti Duterte. Sinabi niya na isang ulo lang ang kailangan nga nila, kundi ang ulo ni PBBM at wala na daw iba. Yan po ay paiimbestigahan ng NBI. So ang imahinasyon ng mga kababayan natin ngayon ay dapat lang talagang maaresto, patawan ng kaparusahan etong si Basti Duterte. So ito yung kumakalat ngayon na nakita ko lang itong post na ito. Isang ulo lang ang kailangan namin, ang ulo ni PBBM. Maliwanag yan na isang banta. Ayan. So ngayon, naglungsad na po ng investigasyon ang NBI at hindi lang si Basti Duterte ang dapat investigahan ng NBI, kundi yung mga nasa paligid ng mga Duterte rin na ilang beses na rin pinagbabantaan ang Pangulo. At hindi biro na bantaan ang ating Pangulo. Nauna na siyempre si Sara Duterte. Medyo nakaka-disappoint lang kasi walang nangyari doon sa mga banta ni Sara Duterte. Kung wala pa rin, kung may investigasyon, kung naandyan at nag-iimbestiga pa rin, mabuti. Pero sobrang tagal na, wala pa rin nangyayari. So, etong mga ganitong klaseng imahinasyon ng mga kababayan natin, eto sa tingin ko ang gustong mangyari rin ng mas nakararaming mga Filipinos. Ang paimbestigahan, ang makulong, ang maparusahan yung mga taong katulad na si Basti Duterte. Kasi take note kahit yung simpleng nagbanta lang, simpleng mga kababayan natin, na may mga post lang na pagbabanta sa nasa Malacanang, napakadali. Napakabilis mahuli. Napakabilis ng parusa. Pero sa mga ganitong klaseng tao, bakit? Bakit ang tagal parusahan yung mga katulad na si Basti Duterte? Kung mangyari man at maaresto etong si Duterte, etong batang Duterte na ito, nako, siguradong maraming matutuwa. Katulad nung natuwa ang mas maraming kababayan natin nang mahuli si Digong, mahuli si Kibuloy, at siguradong marami ring matutuwa, ika nga, sabi ni Castro, kung si Sara Duterte ay ma-impeach at makulong din dahil sa mga kaso.